Mula po noong December 21 hanggang sa ngayong araw na to, nakatala na po kami ng 15 cases po ng firework-related injuries po. Sa kabila ng paulit-ulit na babala sa publiko, patuloy na nakapagtatala ang Jose R. Reyes Memorial Medical Center ng firecracker-related injuries sa kanilang ospital. Sa mga nagdaang araw pa lang, isang biktima na ng paputok ang dinala sa ospital noong December 23 habang pinakamarami ang naitala noong December 25. Batay sa datos ng JRRMMC, as of 3 p.m. ngayong araw, 15 na ang naitalang nasugatan dahil sa paputok. 9 dito ang menor de edad at 6 ang adult o mga edad 18 pataas. Paggamit ng 5-star o triangulo ang pinakadahilan ng pagkasugat ng mga pasyente dito. Sinundan nito ng King Kong, Plapla at iba pang uri ng paputok. Ayon kay Dr. Cynthia Verzosa, chairperson ng Emergency Service Complex ng JRRMMC, karamihan sa mga biktima ng paputok sa kanilang datos ngayong taon ay passive participants. Ito ang mga individual na hindi aktibong gumagamit ng paputok o nakikinood lang ngunit nasugatan pa rin. Most of them naman blast injuries, so sabihin na sagugan po, so suffering maybe some burns po on their body, on certain body parts, pero karamihan po naman napauwi naman po. Tiniyak naman ng mga kawani ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center na handa ang kanilang pasilidad sa posibleng mas marami pang pasyente na dadalhin sa ospital dahil sa paggamit ng paputok. Marami po kami mga doctors, you can see here. Marami na po ang aming doktor na nakastation dito sa aming firework-related injury treatment area po. Marami rin pong doktor po na nandun sa loob po na aming emergency room po who are ready to attend to these patients. Patuloy pa rin nagpapaalala sa publiko ang mga medical personnel ng JRRMMC na iwasan ang paggamit ng paputok. At kung sakasakaling talaga hindi maiwasan at nagkaroon ng injury, takbo po agad po tayo sa ating ospital. Huwag nyo na intindihin yung gastos kasi nga po, libre naman po kayong gagamutin dito sa aming ospital po and any government hospital for that matter. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.